Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Bisdak Reaction TV. Ngayon balikan natin ang prediction o tarot card reading ni Madam Wendra kay Congressman Sandro Marcos na ipinahiwatig dito na tila gusto nang lumayo si Sandro sa kanyang kinalalagyan sa pagkadawit ng mga issue na negative at makasira sa kanyang reputation bilang isang politiko, at ito ang dahilan sa pagkabagsak ng kanyang pangalan. At ngayon hindi na natin patagalin pa ito na ang hula ni Madam Wendra sa situation o kalagayan ni Congressman Sandro Marcos. Hello po mga ka-Wendra, magandang araw po sa ating lahat. Again po, ito po ay isang katuwaan lamang. May nagsabi po sa akin at may nag-request subscriber at ito po ay Wendra Fanatics. Hiniling po nila na kung maaari mabasahan natin si Ferdinand Alexander Araneta Marcos na kilalang kilala bilang si Sandro Marcos. Ayan. Pinanganak siya noong March 7, 1994. Siya po ay 31 years old. Okay? Alam naman natin na anak siya ni Bongbong Marcos at si Liza Araneta Marcos. Again po, ito ay isang content, isang katuwaan. Ang tamaan ay huwag magagalit. Wala pong ibig sabihin, itapo ng pangit, ang maganda ay tangkilikin at ang makatutulong ay lalo pa nating bigyan ng pansin. Ito na po tayo. Para po sa mga nag-request. Para po kay Sir Sandro Marcos. Sandro Marcos. Kung ano nakikita nyo kay noong Sandro Marcos. Sa dalawa. Tatlo lang po muna aking pipili. Nakikita nyo po ito? Ito po ngayon ang ating si Sandro Marcos. Actually, dito makikita mo may pinagkakaabalahan siya. Hawak niya ngayon ang upuan niya, pero nakikita niyo po ito na marami siyang iniisip. Sobrang dami ng iniisip na mostly po ang iniisip na ito ay isang problema ng pinansyal. I don't know kung ano po ang iniisip niya dun sa pinansyal. Mamaya po may isa pang tarot. Nakikita nyo, nag-iisip siya talagang, actually, itong financial na to, supposedly, ito ngayon ay intriga. Financial na intriga. So, ibig sabihin nito, may kinasasangkutan siya tungkol dito sa intriga ng maraming salapi. At iyon, hawak niya ang isang stick at nag-iisip siya. Ito. Didikitan po natin. Actually, taga-interpret lang po ako ng tarot. Kung makikita nyo po dito, may dalawang tao. Pagkatapos yung dalawang taong yan ay nasa isang lugar kung saan may palasyo. Nakita nyo po ba ito? So dito ay pinaliliwanag na itong pinansyal na ito, itong maraming perang ito na nakikita ninyo na nasa isang puno, ibig sabihin po nito ay may kinalaman sa kanyang ina't ama. Alam naman natin di ba? Tamaan po ay wag magagalit. Ako po yung interpreter lang. Ang linaw po, palasyo, babae, lalaki. At ito ay kasaganaan. So sino po ba ang nasa palasyo? Di po ba ang presidente at ang asawa ng presidente? Kung makikita nyo po, ito si Sandro. Ibig sabihin, dawit po siya sa anumang aligasyon na ibinabato at ipinupukol sa kanyang ina't ama. Ayan po. Ayan. Ang linaw po, ayan na. Susundan po natin. Ayan. At maging sa anumang, kaya po nakahiga, ito po yung ibig sabihin, anumang kasalanan, anumang problema, anumang mangyayari, madadawit at madadawit po siya. Ayan. Pangit po ito ha, kung ito po yung makararating sa kinauukulan kay Sir Sandro, ayan, kayo po ang unang nabunod dahil kayo naman po ang kinakausap.
Tapos ito po ay ang kasalukuyan ninyo pong kalagayan. Pangit po ito. Bakit po pangit ito? Kung mapapansin ninyo, ito ay stress at depression. So, kinakailangan nyo pong malampasan. Magkakaroon po kayo ng health problem. Ito po ay tungkol sa depression at ito rin po ay tungkol sa matinding kalungkutan. So, ingatan lang po ang inyong kalusugan, ingatan lang po ang inyong kaisipan. Dahil meron po, ito po, nakita nyo po ito, Sir Sandro, meron po kayong isang problemahin na kahit paikot-ikutin po ang sitwasyon, mabe-blame po kayo. Ito'y isang aligasyon or ito'y isang bintang or ito'y isang tao nalulutang. Bukod po sa ibang mga lumulutang ngayon, ito po'y may darating na tao nalulutang at magpo-point out sa inyo at magsasabi ng isang intriga tungkol po sa inyong pagkatao. Hindi ko po alam kung sino ito. Ayan po. Isang tao bigla na lang lulutang, biglang magsasalita at may sasabihin po sa inyong pagkatao. Kaya po nakahiga, ito po ay pagkatao, ito po ay depression, magdudulot ng depression ang pagsasalita nitong taong ito. Hindi ko po siya makita rito kung babae o lalaki, pero dito po lumalabas po ay mga papeles. Hindi ko alam kung ano yun. Pero ito'y papeles, maaaring sa pagkatao nyo or papeles, maaaring sa mga sa pera o ano pa man. Ayan po ha. Nakita ko lang po ito. Nakita nyo po ito. Sa totoo lang po, kung nasaan man po kayo, mas gusto nyo na pong magpahinga, lumayo muna, maglakbay muna, at ang dami pong hinahanap na sitwasyon na gusto nyong kalimutan muna ang napakaraming bagay. Ito po. Ito po ay tungkol sa iyong ina. Naaapektuhan ka sa lahat ng mga decision making ng iyong ina dahil may gusto kang patunayan sa iyong magulang na kaya mo nang mag-stand alone. Ito po yun. Sa totoo lang, ang iniisip nyo, Sir Sandro, is hanggat maaari sana maipaliwanag mo ang side mo. But unfortunately, Sir Sandro, nakikita nyo po ito. Ang magiging solusyon ng lahat ng problema nyo sa dulo ay ang paglayo. Yan po. Ayan, paglayo, pag-alis, paglisan. Yan po ang magiging solusyon ninyo at the end of everything. Kasi talagang may darating po na pagsubok mismong sa inyo. Hindi po ito dawit ang nanay at tatay nyo. Ito ay pagsubok kung paano nyo maipapaliwanag ang mga bagay-bagay. Kasi meron pong isang tao, itong taong ito, na babalik at babalik. Ito po'y bata pa. Pero talagang pipilitin niyang alamin at arukin ang pinaka-bottom line ng mga issue tungkol sa inyo at ito po'y magiging matindi ninyong kalaban. At pipilitin niyang ilabas o patunayan lahat ng sinasabi niya ay totoo. Ito po, lalaki po ito, bata pa po ito. At ito'y susuportahan. Hindi po ito nasa line ng blood ng mga Duterte. Hindi po. Ito ay susuportahan ng isang estado o ng isang malakas na maaaring kasi po ito ay tao pero maaaring di po ito isang malakas na institusyon.
na sama-sama. Ito, sinasabi ko sa inyo na taong ito. Bata pa po ito. Pero may susuporta sa kanyang malakas na institusyon na hindi kahalubilo ng mga Duterte. Ibang institusyon po ito at ito ay strong alliance niya na alliance din ng mamamayan. Hindi ko po alam kung ano to. Maaring ito'y tao or isang institusyon or isang grupo. Yun po yun na. Actually, sa totoo lang, punot dulo pera. Punot dulo po ay pera, kaya nakatingin na yan, punot dulo ay pera. Hawak ang mundo, ang ibig sabihin po nito, haharap kayo sa isang paglilitis. Doon po, doon nyo po ano bang tawag doon? Ilaban kung ano man ang gusto nyo pong ilaban dahil may isang taong tatayo at ihaharap kayo sa isang paglilitis. Itong paglilitis na ito ay mapapakinig ng buong sambayanan at malalaman kung ano man po ang inyong, kumbaga sa didepende ang lahat sa inyong hawak na ebidensya. Yun po ang sabi dito. Ayan. Magigipit lang po kayo, sir, dun sa taong lalabas. Hindi ko alam kung sino tong taong to na babaliktad sa inyong pamilya. Bukod po sa babae, may isa pa pong lalaki na lalabas. At itong lalaking ito ay maaaring magsisiwalat ng inyong buong ikaw o pagkatao. Lalaki po, ayan. Haharap po rin kayo sa matinding pagsubok ng pagkakaalam ng inyong pagkatao mula pa pagkabata. Ito po ay pag-uusapan sa social media, pag-uusapan ng mga tao, pag-uusapan ng mismong ng buong bansa. Pero kayo naman po ang makapagpapatunay niyan, sabi ng tarot. Kaya ito po ay dadanasin nyo daw po, sabi ng tarot. So, kinakailangan nyo po kayong maging handa kung ano man po ang mangyayari dito sa revelasyon na to. Kasi po, ang magre-reveal po nito, ayan, ay hindi po antiyahin o kadugo. Ibang tao po ang magre-reveal. Ibang tao na nakakaalam ng buong istorya ng sitwasyon ng buhay ninyong pamilya. Ayan po. Hindi ko po alam kung ano yan. Yun po ay sa tarot lang. Yun po ay interpret ko lang po yun sa tarot. Huwag naman po magagalit ang sino man pong tatamaan. Kumbaga ito ay binabasa ko lang po. Mag-ingat. Mag-ingat sa pagpapasya. Huwag na huwag kailanman magpapadala sa kapusukan ng iniisip dahil susubukan ka ng panahon, Sir Sandro. Isang batas ito. Isang batas ito na gagawain ng mga tao. So, ibig sabihin, maaring ito ay ang mga tao ang magbabatas sa kanila o ahawakan ng mga tao ang batas sa kanilang mga kamay. At maaari pong ang mga, even po yung mga kakampi ninyo, at even po yung mga nasa likuran ninyo, ay maaaring maapektuhan po nito. Hindi ko po alam pero ito po ay usapin ng mga tao at pag-aaklas. So, ang ibig sabihin po siguro nito, may isang malakas na grupo na mag-aaklas at ang pag-aaklas na yon ay maaapektuhan ang posisyon ninyo at kukwestiyonin kayo and haharap po talaga kayo sa pagpapaliwanag sa mamamayang Pilipino. Di ko po alam kung ano yon pero ito po may kinalaman sa pondo.
I don't know kung ito'y pondo ng inyong nasasakupan o ito ay pondo ng mga perang lalabas na akusasyon ng isang lalaki. Kilala naman natin ito ni Saldico. Yan po. Pagpapalaya ng emosyon. Ibig sabihin po nito, kinakailangan pong huwag na huwag gagamitin ang emosyon. Lalong-lalo na kung sa kalaban po sa politika. Babagsak po ang paniniwala at integridad ng mga tao sa inyo kapag po pinatulan ninyo ang isang gulo na mayroong emosyon. So, ibig sabihin po nito, meron kayong makakalaban na tao. Bata pa to eh. Bukod po dun kay Kiko Barsaga eh. Kasi dito sa isa kay Kiko po to eh. Pero ito iba po to. Bagong sibol na politiko na mukhang kakalabanin po kayo. I mean, kalaban siguro na diskusyon, pero talagang kukwestiyonin ang bawat galaw nyo at maaaring ito ay kadugo nyo rin po or malapit sa pamilya nyo. At ito ay susundan ulit. Kaya po gumuguhong kasilo, susundan ulit ito ng, mag-asawa. May mag-asawa po na politiko rin siguro ito, na babatikos din po sa inyo. Mag-asawa po ito, ha? So, ang makakalaban nyo po na lumalabas dito ay isang bagong sibol na lalaki, bata pa, nakaupo rin sa isang magandang politikong posisyon. Maaring ito'y kadugo nyo po. Ito naman po ay paghahangad nila na alamin at ilabas ang katotohanan sa mga pagsangkot ng pangalan mo. Pero ito ay kinakailangan ninyong gamitan ng huwag mapusok na emosyon upang hindi lumabas itong mag-asawang ito na parang ito po ay nasa dugo nyo rin. Ano ba yan? At gusto nilang ipatunayan na hindi nila kinukonsinte ang anumang kamalian ng ina, ama at anak na nakaupo, na nandun po kayo. Ay naku po, ang dami po. Magsusulputan ang mga bagong kabataang henerasyon. 7 bagong kabataang lalaking henerasyon ang kakalaban po. At bukod po doon yung Kiko na nakita ko doon, Kiko. Talagang niname drop ko kasi nakita ko naman, nakikita rin naman sa mga balita di ba? Bukod pa po kay Kiko, mayroon pa pong 7 bagong nagsusulputang magagaling na kumbaga ang past life nila, sila yung mga katipunero at naglalaban-laban at inilalaban nila ang katiwalian na nakikita nila. 7 po ito. 7 nagugwapuhang katipunero na nabuhay ngayong panahon natin. At puro bagong sibulto, puro bata. At 2 mag-asawa ang makakalaban or pupuna or magiging kadibatihan or magpupumilit na lumaban sa mga sitwasyong nakikita. At pointed po na kanilang makakalaban ay si Sir Sandro. Kasi siya po ang hinuhulaan ko. So, anong dapat gawin? Kailangan huwag mapusok. Kung ano ang sagot, tanong lang.
tanong, sagot, walang emosyon na dapat na magkapikunan. Batas sa batas ang iiral para po ang inyong political career ay hindi matulad sa politikang ginagampanan ng inyong ama.